Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, narito na ho ang ating pong mga balita sa Super Balita sa Umaga numero 2. Super Radio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Bantay Panahon. Para po sa lagay ho ng ating pong panahon, makulimlim at may mga pag-ulan sa silangang bahagi ng bansa dahil sa patuloy na epekto ng amihan at easterlies. Bahagya maulap at may tsansa rin ng ilang mga pag-ulan sa nalalabing bahagi ng bansa. Ang amihan ay muling lumalakas at tumaabot na sa Central Northern Luzon. Makulimlim na may mahina hanggang sa katamtaman ng mga pag-ulan at mahangin sa Cagayan, Isabela at Aurora. Bahagya maulap hanggang sa makulimlim at may tsansa ng mga saglit na mahihinang mga pag-ulan. Yan po sa Ilocos Region, Cordillera, Administrative Region at nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales at Bataan. Ang easterlies ay muling namamayagpag sa nalalabing bahagi ng bansa. Halos maulap hanggang sa makulimlim na may pabugso-bugso mga pag-ulan at thunderstorm ang inaasahan naman. Yan po sa Bicol Region, Eastern Visayas, Quezon, Dinagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Samantala, bahagya maulap hanggang sa makulimlim at may tsansa ng mga thunderstorm sa nalalabing bahagi ng bansa. Ang Eastern Visayas ay makakaranas ng maulap at napapawirin na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil ho sa easterlies. Ang natitirang bahagi ng Visayas, Occidental Mindoro at Palawan, kasamang isla ng Kalayaan, ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulong-pulong mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ng dahil pa rin po sa easterlies. Ang buong Visayas, Palawan, kasamang isla ng Kalayaan at ang Occidental Mindoro mga kapuso ay makakaranas na mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa silangan. Ilagang silangan na may mahina hanggang sa katamtaman na pag-alon sa karagatan. Bantay Panahon. Mababa pa rin po ang chance sa mga kapuso na may panibagong bagyo na makaapekto sa Pilipinas hanggang sa katapusan ng 2025. Bantay Panahon. Samantala mga kaibigan, sa iba pang balita, Super Radio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. mahigit 20,000 pasaherong naitala ng Philippine Coast Guard na lumabas at pumasok ng Palawan para sa pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan na Super June Vicer Bantaculo. Para po sa detalye ng balita, pasok! Umaabot sa mahigit 20,000 na mga pasahero ang lumabas at pumasok sa lalawigan ng Palawan para sa Pasko at pagsalubong sa Bagong Taon. Batay sa Uplan Biyaheng Ayos Pasko 2025 ng Coast Guard District Palawan, tinatayang nasa 22,720 ang naitalang bilang ng mga pasahero. Nasa 12,892 rito ang bumiyahe palabas ng Palawan, habang nasa 9,828 naman ang mga inbound passengers. Aabot sa 1,000 ang mga sasakyang pandagat na dumaan sa inspeksyon ng nasa 349 na PCG member na idineploy sa iba't ibang pantalan sa lalawigan. Patuloy namang naka-alerto ang lahat ng himpilan ng Coast Guard upang matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero at manlalayag. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Alas 5:51 na ho ng umaga. Mga kapuso, kayo ho'y patuloy pa rin po nakikinig sa Super Balita sa Umaga numero 2. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga. Sa iba pang balita, pamahalaang bayan ng Taytay
Nilinaw na nasa maayos ang kalagayan ng 3 taong gulang na Israeli na nasa labay dyan po sa Barangay Liminangkong sa naturang bayan. Super Radio Local News. Alamin natin ang detalye ng balitang yan na Super June Visor Bantaculo. Sa detalye ng balita, paso! Kinumpirma ng lokal na pamahalaan ng Taytay, Palawan ng isang insidenteng kinasangkutan ng isang 3 taong gulang na batang Israeli na nasalabay habang nililigo ng dagat kasama ang kanyang ama sa Barangay Liminangkong, Taytay noong Sabado. Agad na nailigtas ang bata at nabigyan ng paunang tulong ng mga kawani at bisita ng tinuluyang accommodation establishment ng pamilya. Kaagad din nakipag-ugnayan sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ng Taytay at dinala sa Northern Palawan Provincial Hospital sa Barangay Poblasyon para sa kaukulang medikasyon na kalaunan ay inilipat sa Palawan Adventist Hospital sa kahilingan na rin ng ama. Nilinaw ng Taytay LGU na nasa maayos sa kalagayan ng bata, nakikipag-usap at nakakatulog na ito bagamat may hindi regular na tibok ng puso. Ayon sa ulat ng Israeli news outlets, ligtas na ang bata. Tiniyak ng LGU na ang mga nararapat na hakbang para sa kaligtasan ng mga bisita at ang pagpapalaganap ng kaalaman sa mga marine hazards. Ako si June Visor Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Ito minuto po mga kapuso bago sumapit po alas 6 po ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin po tayo mga kaibigan dito po sa Super Balita sa umaga numero 2. Super Radio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Sunog sumiklab sa 2 bahay sa Barangay San Pedro. Super Radio Police Report. Alamin natin ang detalye ng balitang yan na Super Kenneth Calumres sa detalye ng balita. Paso! 2 bahay ang natupok ng apoy sa nangyaring sunog sa Princesa Homes, Barangay San Pedro sa lungsod ng Puerto Princesa. Batay sa ulat ng City Fire Station, isang bahay ang totally damaged habang ang isa naman ay partially damaged na napula bandang alas 5:35 ng hapon kung saan 2 pamilya na binubuo ng 11 katao ang naapektuhan ng sunog. Sa ngayon, iniimbestigahan pa ng Bureau of Protection ang sanhi at pinagmulan ng sunog, gayon din ang eksaktong halaga ng pinsarang na idulot nito. Ako si Kenneth Calumres ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng BioFlu. 2 or more symptoms, baka flu na yan, i-BioFlu na. Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. Alas 6:55 na ho ng umaga. Samantala, balikan ho natin si Super June Visor Bantaculo. Ito pong Department of the Interior and Local Government. Inimo ka mga punong ehekutibo na tiyakin ang ligtas at mapayapang Pasko, mga kapuso. Super Radio Local News. Sa detalye ho ng balita, paso! Ilang araw bago ang pagdiriwang ng Pasko, hinimok na ng Department of Interior and Local Government ang mga punong ehekutibo na tiyakin ang mapayapa at ligtas na pagdiriwang ng Kapaskuhan. Hinihimok ng ahensya ang mga LGU na magtalaga ng mga tagapagpatupad ng batas at trapiko, mga tanod at iba pang force multipliers. Paalala pa ng DILG sa mga LGU na mahigpit na i-regulate ang paputok at pyrotechnic device. Samantala, inaasahang tutulong ang Bureau of Fire Protection sa mga LGU at ang Philippine National Police sa pamagitan ng pagtiyak ng mga tinalagang firecracker exhibition zone ay sumusunod sa probisyon ng Republic Act 9514 o Fire Code of the Philippines at mga implementing rules and regulations nito. Inatasan din ng DILG ang PNP na iaktibo ang security plans sa Kapaskuhan, palakasin ang police visibility sa mga mall, simbahan at transport terminals at magsagawa ng inspections at pagkumpiska ng mga illegal na paputok. Ako si John Visor Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Mga kaibigan, kayo ho'y patuloy pa rin po nakikinig sa Super Balita sa umaga numero 2. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Isang pulis patay sa pananaksak diyan po sa El Nido, Palawan. Super Radio Police Report.
Alamihon natin ang detalye ng balitang yan, si Super Kenneth Calumbres sa detalye ng balita. Paso! Patay ang isang pulis matapos saksakin habang rumeresponde sa isang gulo sa barangay Maligaya, El Nido, Palawan. Ang biktima ay isang aktibong pulis ng El Nido MPS at isang kiniranglang alias Ram, isang tour guide. Ayon sa investigasyon ng pulisya, habang sakay ng motorsiklo sa alias Ram kasama ang kanyang asawa, ay bigla silang inatake ng mga sospek na nasa 8 individual na muna'y pawang nasa impluensya ng alak. Responde naman sa lugar ang mga pulisan dahilan para tumakas sa mga sospek na sinubukan ng mga bully ng biktima. Ngunit isa sa mga sospek ang bigla na lamang sinaksak sa kaliwang tiyan ang naturang pulis. Dinala naman ang biktima sa El Nido Community Hospital. Subalit dineklarang din ng rival habang nasa kustodiya ng pulisya ang sospek at na-recover sa kanya ang ginamit itong patalim sa krimen. Ako si Kenneth Calumbres ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Alas 5:52 na ho ng umaga. Samantala mga kaibigan, sa iba pang balita, pinapurihan at pinasalamatan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang dating benepisyaryo ng 4-piece dito sa lungsod ng Puerto Princesa na top 9 sa nakalipas na licensure examination for teachers. Isang taus-pusong pagbate ang pinaabot ng DSWD Mimaropa kay Jeline Ayo Calago Aguilar mula sa Barangay Tagabinet dito sa lungsod ng Puerto Princesa na dating Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4-piece monitored child na nagkamit ng top 9 sa 2025 licensure examination for teachers ulit matapos makakuha ng 93.20% na marka. Si Jeline Aguilar ay nagtapos ng kanyang pag-aaral sa South Philippines Adventist College at ang kanyang tagumpay patuloy lang na ang sipag at tiyaga at determinasyon ay magbubunga ng tagumpay. Sa ulat ng DSWD, ang tagumpay ni Jeline ay magbibigay pa mano ng inspirasyon sa iba pang benepisyaryo ng 4-piece sa Mimaropa na patuloy na nangangarap at nagsusumika para sa mas maayos na kinabukasan.